Sa nakaraan, pinainom ng ating bida si Claude, iyon ay dahil para makausap niya ito ng maayos. Dahil kung hindi lasing si Claude hindi lalabas ang totoong pagkatao nito, at pilit na magtatago sa kanyang problema. Nang nanghingi ng tulong si Claude ng 2,000 ginto, sinabi ng ating bida na bakit 2,000 lang, ayaw ba raw nito ng 5,000, na nagulat pareha si Claude at si Belinda sa sinabi ng ating bida. Pagpapatuloy, napasigaw si Claude, galit na galit sa ating bida iyon ay dahil pakiramdam niya ay pinaglalaruan siya ni Ghislaine. Huwag mo akong bastyusan, ganito mo ba paglaruan ang mga taong mas mababa kaysa sa iyo? Talagang marami ka bang oras na pwedeng sayangin para mangmaliit ng kapwa mo? Galti na galit na sabi ni Claude. Kaya lang ang ating bida kalmado lang, at hindi nagpapaapekto sa galit ni Claude. Iyon ang offer ko sa iyo, bakit ka ba nagagalit? Nagulat lang ako dahil maliit na halaga lang ang gusto mong hingin sa akin, sabi ng ating bida. Hindi nagyayabang si Ghislaine o pinaglalaruan si Claude, iyon ay dahil alam na alam. At tanda ng ating bida ang totoong halaga na kailangan ni Claude, dahil sa nakaraang buhay nila 5,000 salaping ginto ang talagang kailangan nito. Sabi ni Claude, kaunti kaysa sa inaasahan mo. Talagang sukdulan ang kaiabangan mo, nanggigil pa ng gusto si Claude na nakatingin sa ating bida, na gusto niyang suntukin si Ghislaine. Nasabi pa ni Claude sa sarili, anong klaseng motivation ang ginagawa ng isang ito para yabangan ako ng ganito, sige. Malakas ang loob mo ibigay mo sa akin, kung totoo ang sinasabi mo, ibigay mo sa akin ang 5,000 salaping ginto. Sabi nito kay Ghislaine na talagang nakakunot ang noo nito, ang ating bida naman ay tumanggo lamang na hindi nababastusan kay Claude. Sabi ni Ghislaine, hindi mahirap ang hiling mo, iyon lang ba? Tanong nito kay Claude ng may mahinahong boses. Na mas lalo namang naiinis at nagagalit itong si Claude, dahil pakiramdam talaga niya ay ayaw siyang tigilang pag-try pa ng ating bida. Isang tawa na may halong inis ang isinukli nito kay Ghislaine, hindi pa sapat. Kung ganun dagdagan mo pa ng 500 salaping ginto, sabi nito sa ating bida. Si Belinda naman ay nasusuka na sa mga pinagsasabi ni Claude, humakbang pa ito pasulong, at nagsabi, walang galang ang isang ito, walang konsensya. Kahit putulin ang kamay nito ay hindi sapat sa kalapastanganan nito young Master Ghislaine, galit na sabi ni Belinda. Talagang matindi na ang inis nitong si Belinda kay Claude, handa na nitong itarak ang kanyang punyal sa leeg ng lalaking kausap ng ating bida, kaya lang itinaas ng ating bida ang kanyang kamay para patigilan si Belinda. Tama na Belinda, siya ang isa sa mga taong kailangan natin sa ating nasa sakupan, sabi ni Ghislaine kay Belinda. Pero young Master, talagang hahayaan niyo lang po ba siya na kumilos ng ganyan sa harapan ninyo? Sabi ni Belinda na talagang hindi nito gusto ang kinikilos ni Claude. Talagang parang sasabog na bulkan itong si Belinda dahil sa ayaw talaga niya kay Claude, dahil sa tabas ng bibig nito. Tama na, mixing sabi ni Ghislaine, isang salita na dapat talagang pakinggan ni Belinda, dahil doon, agad nagsara ang labi ni Belinda, pero ang mata nito ay talagang nakatitig ng masama kay Claude. Talagang masama ang loob ngayon ni Belinda, dahil mas tinampihan ni Ghislaine si Claude kaysa sa kanya na nagmamagandang loob lang naman, kaya kahit utusan ito ng ating bida ay tiyak na imposibleng sumunod ito. Nangiti lamang si Ghislaine sa nangyayari, at tinawag si Gillian. Sabi nito, Gillian, pumunta ka sa malaking merchant guild sa Austin, at magdala ka ng tauhan nila rito, pakisabi na rin na kailangan ko ng kasulatan para sa kabayarang magaganap, utos ng ating bida. Sigurado po ba kayo, rito, tanong ni Gillian na may pagtutol sa utos ni Ghislaine, dahil tulad ni Belinda itong si Gillian ay nakikitang mali ang ginagawa ng ating bida na magbigay ng napakalaking halaga sa isang taong sugarol. Simula nang maging tauhan ng ating bida si Gillian, ang matandang ito ay talagang sumunod sa ating bida na walang pagtutol o reklamo hanggang sa pagpunta nila rito sa Austin, kaya lang sa pagkakataong ito, nag-aalala siya ng gusto na mali ang ginagawa ng ating bida. Kaya lang isang ngiti lang ang sinukli ni Ghislaine kay Gillian, para sabihing walang mali sa kanyang ginagawa. Sabi pa ng ating bida, Gillian, naaalala mo pa ba kung anong itsura mo noong una tayong nagkita? Hindi ba't halos parehas lang kayo ng kaibigan nating ito? Sabi ng ating bida para ipaalala kay Gillian at kay Belinda kung paano mamili ng tauhan ng ating bida, na kahit mukhang imposibleng mapakinabangan ay darating ang sandali na lalabas ang totoong galing nito.
Dahil doon, wala kila Belinda at Gillian ang nakapagsalita na. Dahil kung tutuusin, mas malala pa ang kalagayan ni Gillian noon. Iyon ay dahil kailanman hindi na umalis ng kwarto itong si Gillian dahil sa kanyang anak na nag-aagaw buhay. Pero ngayon napakalayo na ni Gillian sa dati niyang itsura, dahil isa na ito sa pinakamahalagang tauhan ng ating bida na kanyang mapagkakatiwalaan. Mabilis naman naintindihan ni Gillian ang gustong iparating ng ating bida sa kanya, kaya agad yumuko itong si Gillian at lumabas na para sundin ang utos ng ating bida sa kanya. Iyon ay sa kadahilanang madalas siyang nasa tabi ng ating bida, at alam nito na hindi basta-basta kumukilos itong si Ghislaine nang hindi pinag-iisipan o hindi pinagpaplanuhan ng maayos ang lahat. Kaya alam ngayon ay tingin ni Gillian may nakikitang kakaiba ang ating bida sa isang sugarol na ito na hindi nila nakikita. Malinaw na rin kay Belinda ang mga sinabi ng ating bida, kaya lang talagang masama ang loob nito, umalis na lang ito na naka-Simon-Got pa rin. Sabi ni Belinda sa kanyang sarili, iba naman si Gillian, kahit ganun kasama ang simula ng matandang iyon maganda naman ang itsura ng katawan panglaban talaga, pero itong Claude na ito, mukha palang hindi na mapagkakatiwalaan sabi ni Belinda na talagang ayaw nito kay Claude. Yamot na ngayon si Claude, ang kanyang mga braso ay naghalukit-kip na habang nagpapaikot-ikot ang mata nito sa paligid. Isa lang ang nasa isipan ngayon ni Claude, gusto niyang mapahiya ng husto ang ating bida sa kay-abangan nito na para bang hindi ito nauubusan ng pera. Maya-maya pa'y nakabalik na si Gillian na may kasama, ang mga mata naman ni Claude ay agad nanlaki sa lalaking kasama ni Gillian, iyon ay dahil nakikilala niya ito na may mataas na posisyon. Ang lalaking kasama ni Gillian N. Amula sa Merchant Guild ay ang Vice President ng sikat na Merchant Guild sa Austin. Sumagi pa sa isip ni Claude na dahil napakalaking halaga ang 2,000 salaping ginto, kinakailangan na napakataas na tayo ang sumama kay Gillian. Kaya dito ay gulong-gulo na itong si Claude, ano ito, anong prank ang balak ng taong ito? Sabi ni Claude sa sarili na hindi na niya maintindihan pa kung bakit naririto ang Vice President ng Merchant Guild. Sabi pa ni Claude, kung isang maharlika ng Siren Kingdom itong si Ghislaine magagawa niyang manghiram ng salapi na hindi na kailangan pa ng collateral o ipapalit na bagay. Iyon ay dahil hindi matatakot ang Merchant Guild na mawala ng pera dahil nasa Siren Kingdom naman sila, kaya lang si Ghislaine ay galing sa ibang kingdom, kaya hindi magbibigay ng salapi ang mga ito ng walang kapalit na bagay. Nag-iisip ngayon si Claude kung anong bagay ang ibibigay ng ating bida, dahil kahit ilang mamamahaling alahas ay hindi sasapat sa 2,500 salaping ginto. Sa mga mata nitong si Claude hindi niya makita na talagang maharlika itong si Ghislaine, kahit maayos raw ang kasuotan ng ating bida, hindi naman na daw ito gawa sa mamahaling tela, at wala ring suot-suot na mamahaling alahas. Kaya dito ay nangiti na lamang itong si Claude sa kanyang naiisip, dahil tiyak raw na hindi papayag ang Vice President sa transaksyon na ito at aalis na lang, kaya hindi na siya makapag-ante pang makita ang mukha ng ating bida na mapahiya. Kaya lang medyo kakaiba ang nangyayari ngayon, dahil ang isa sa mga tauhan ng ating bida ay may kinuha na isang bag na dala-dala nito, at inilabas ang isang kakaibang bato mula sa loob ng bag at inilagay sa isang lamesa. Ang batong ito ay nagliliwanag ng napakagandang kulay asul na liwanag, ito ay ang runestone ng ating bida. Si Claude naman ay natunganga na lamang sa kanyang nakitang kakaibang bato. Ang Vice President naman ay agad na kinuha ang runestone, sinuri ito ng maigi, lahat ng kasulok-sulokan ay tinignan ng taong ito. Matapos noon agad yumuko ito sa ating bida at nagpakita ng isang ngiti na talagang interesado ito ng gusto sa batong dala-dala ng ating bida. Sabi pa nito, ibang klase, tunay na napakataas na uri ng runestone ito. Matanong ko lang po, marami pa po ba kayong ganito sa inyong lugar? Interesado po akong bilhin ng mas mataas pa sa market price ang runestone po ninyo, hindi lang po the best ang aming wield, kung kami ang pinaka-the best sa lahat, sabi nito sa ating bida. Dahil doon, gulat nagwalt ng gusto itong si Claude, halos mabaliw ito sa kanyang nakikita, dahil hindi umaayon sa kanyang gusto ang mga nangyayari, lalo pat nakikita niya ang mata ng Vice President na talagang sabik na sabik sa bato ng ating bida. Sabi pa ni Claude, hindi baguhan ang Vice President, matagal na siya sa gawaing ito. Kung ganyan siya kasaya sa runestone na kanyang nakita ngayon, ibig sabihin tunay na mamahalin ang isang iyon, magkahalong kaba, tuwa, inis ang nararamdaman ngayon ni Claude sa mga nangyayari.
Ang ating bida naman iginalaw-galaw ang kamay nito na parang nagpapaalam, na tila ba'y nababagot na ito. Sabi pa ng ating bida, hindi ako interesado na magbenta pa ng ilan sa inyo. Sabi pa ng Vice President, naku po sinisigurado ko sa inyo na walang ibang kayang bumili ng halaga na kaya naming ibigay sa inyo, ano po bang halaga ang gusto ninyo? Sabi nito sa ating bida, na talagang gagawin ang lahat makuha lang ang mga bato ng ating bida. Kaya lang agad namang humawak sa kanilang mga sandata ang mga tauhan ng ating bida, na agad namang naunawaan ng Vice President, kaya napabuntong hininga na lamang ito sa panghihinayang. Kaya binuksan na nito ang kangbag, kumuha ng papel, at gumawa ng kasulatan. Habang ginagawa ito ng Vice President, agad namang sumigaw si Claude, sandali lang, sabi nito, para pigilan ang Vice President. Nagulat naman ang mga tao sa paligid, lahat sila napatingin kay Claude na gulong-gulo. Iyon ay dahil ito ang may gusto ng salapi tapos ngayon inaawat niya. Napalunok ng malalim itong si Claude, at nanginginig-nginig na nagsalita, maaari bang dalawang kasunduan ang gawin mo, isa para sa 2,000 ginto, at isa para sa 500,000 ginto. Posible po ba iyon? Tanong nito. Nang marinig ito ni Belinda nagbulong-bulong na naman ito sa inis kay Claude, ang Vice President naman ay napatingin na lang sa ating bida, nagtatanong po siya kung okay lang po ba raw na ganon, tanong ng Vice President. Oo, gawin mo ng ganon, sagot ng ating bida, na alam nito na kung anuman ang nasa isipan ni Claude ay tama iyon. Ang papel na hawak-hawak ng Vice President ay hindi basta-basta, may mahika ito na may security features, kaya sa normal na paraan raw ay hindi pwedeng hatiin, pero dahil malaking halaga ito pwede raw itong gawin ng Vice President na walang additional na bayad. Ganito ang ginawa ng Vice President, pumayag siya dahil nagbabakasakali ito na magbenta uli sa kanya ang ating bida ng runestone na ganitong uri. Matapos pang gawin ng Vice President ang kasulatan, sabi nito, punta lang po kayo sa aming guild kung may mga kailangan pa po kayo, at paglilingkuran ko kayo ng aking buong makakaya. Dami pang sinasabi nitong Vice President, kaya lang puwersahan ng nilabas ng mga tauhan ng ating bida ang Vice President. Nasa lamesa na ngayon ang 2 kasulatan o parang check, na naglalaman ng 2,000 salaping ginto at 500 salaping ginto. Sabi ng ating bida kunin mo, utos nito kay Claude. Ito ang nais ng puso ni Claude ang pera, kaya lang wala sa kanyang isipan na talagang mangyayari ito. At ang isa pa sa pinagtataka nito, hindi man lang siyang tinanong ni Ghislaine kung saan gagamitin ang pera, o kung paano ito babayaran. Dahan-dahan ngayong naglalakad papunta lamesa itong si Claude, na ang kanyang kamay ay nanginginig-nginig. Sabi nito sa kanyang sarili na naglalakad papalapit, na nakatitig sa papel na nagkakahalaga ng 2,500 salaping ginto. Ang matagal ko nang pinapangarap na may pawn, ganun-ganun lang binigay ng taong ito, sabi ni Claude na talagang hindi ito makapaniwala sa nangyayari, dahil nasa harapan na niya ngayon ang magiging sagot sa kanyang problema. Sa kanyang isipan ay imposible, pero nang nakita na niya ang ginawa ng Vice President hindi na raw biro ang mga ito, na talagang totoong abot kamay na niya ang kanyang pangarap na halaga ng ginto. Ang 2,000 salaping ginto ay sapat na para tustusan ang pangkabuhayan ng isang tao sa buong buhay niya, kahit raw para sa isang maharlika, napakalaking halaga nitong 2,000 salaping ginto. Kaya lang ang ating bida raw ay ibinigay lang sa isang taong tulad niya na sugarol na parang walang-wala lang. Halos buong buhay ni Claude ay ginugol niya sa sugal para lang makaipon ng ganitong kalaking salapi, kaya lang hindi niya ito magawang ipunan. Nagpailing-iling na lamang itong si Claude para alisin ang mga anumang bagay na gumugulo sa kanyang isipan, dahil nasa harapan na niya ngayon ang salapi na kaya niyang isakripisyo ang kanyang buhay at dangal para lang sa perang ito. Sabi ni Claude, hintayin lang ninyo ako sandali rito, sabi nito, sabay kuha ng papel at nilagay kaagad nito sa kanang jacket. Lumingon pa ito sandali sa ating bida, at nagmadaling lumabas na tila ba'y itatakas nito ang pera na mula sa ating bida. Nang makita ito ng mga tauhan ng ating bida, agad-agad lumundag ang mga ito, bilasan ninyo, pigilan ninyo siya, magnanakaw, sigaw ng mga ito. Si Belinda naman ay handa na ring habulin si Claude, kaya lang bago niya ito mahabol, nahawakan kaagad siya ni Ghislaine sa kanyang braso para pigilan ito. Bakit po ninyo ako pinipigilan young master, tinatakas na po niya ang iyong pera. Sabi ni Belinda, okay lang, alam ko kung saan siya pupunta, tugon naman ni Ghislaine.
Nang sabihin ito ni Ghislaine na talagang siguradong sigurado ang tono ng kanyang boses, si Belinda at ang iba pa nilang kasamahan ay natigilan na lang na gulong-gulo ang isipan na paanong nalaman ni Ghislaine kung saan pupunta itong si Claude. Sabi ni Belinda, ano po? Alam ninyo kung saan siya pupunta, sa Sagalan po ba? Hindi. Ngayon, sa iba siya pupunta, sabi nito kay Belinda. Maya-maya pa'y tumayo na ang ating bida, at nagsabi, hindi niya kakayanin iyon mag-isa. Kaya samahan natin siya, sabi nito, na sinadya muna niyang makalayo itong si Claude para hindi mapansin nito na sinundan siya ng ating bida. Sabi pa ni Ghislaine, isa lang ang nasa isipan ngayon ni Claude, kaya tiyak na wala sa tamang pag-iisip ito ngayon, ang magdala ng ganong kalaking halaga ay napakadelikado lalo na kung hindi ka nagtatagli ng lakas o kapangyarihan. Kaya nang tuluyan ng nakalayo si Claude, lumabas na si Ghislaine na dala-dala niya ang kanyang mga tauhan, hindi na makita ng mga tauhan ng ating bida si Claude sa paligid, pero si Ghislaine ay mahinahon at mabagal lang itong naglalakad. Maya-maya lang ay tanaw na nila ang isang malaking gusali, young master ang lugar po na ito, tama. Tayo ngayon ay nasa sakupan ng Baron ng Austin. At tulad ng hinala ng ating bida, naririto nga si Claude at nakikipagtalo sa mga guard ng gusali. Sabi ni Claude, dala-dala ko na ang pera tulad ng pinanggako ko, papasukin ninyo ako para kausapin ang inyong pinuno, sabi nito. Galit naman itong sinagot ng bantay, bakit? Magkaibigan ba kayo ng Baron para papasukin na lang kita ng ganun-ganun lang? Sabi ng bantay kay Claude. Sabi naman ni Claude, nangako sa akin ang Baron, kaya pakiusap-pakisabi na naririto na ako. Dahil nakukulitan na ang bantay, pumayag na ito sa sinabi ni Claude at tatawagan na raw niya ang kanyang amo. Habang naglalakad na ang isang bantay papasok ng loob, kinausap si Claude ng isa pang bantay na naiwan, na ang sabi, ang mga baron ng isang teritoryo ay hindi mga tao na pag jinsuto mong makita ay makikita mo na lang ng ganon-ganon. Balisa ngayon si Claude na nag-aantay sa pinto ng nasabing gusali, magkahalong saya at kaba ang kanyang nararamdaman ngayon. Sa kakalingon nito sa paligid, bigla niyang nakita ang ating bida, kaya sumigaw ito, anong ginagawa mo rito? Sabi ko intayin lang ninyo ako roon, sabi ni Claude. Wala lang, gusto ko lang makita ang gagawin mo. Sabi naman ni Ghislaine, tugon ni Claude, problema ko, babalik ako promise tapusin ko lang ito, bakit pa kayo sumunod rito? Sabi ni Claude, na aligagang aligaga. Na high blood na naman itong si Belinda. Sabi nito ng inis na inis, sino ba magtitiwala sa isang sugarol na kagaya mo, kung hindi ka magpapaliwanag ngayon kukunin namin ang pera. Sabi naman ni Claude, sino ba nagsabi na tatakas ako, hindi ako tatakas. May kailangan lang ikon gawin, hintayin ninyo ako rito, sabi nito kay Belinda. Ang naiwang bantay na pinapakinggan ang sagutan nila Claude at ng pangkat ng ating bida, ay biglang ang tanong, at sino ka naman, sabi nito kay Ghislaine. Agad nang umiti itong ating bida, at akbay sa balikat ni Claude, sabi nito, ako ba? Ako kaibigan ko siya, magkasama kaming makikipagkita sa inyong amo. Kaibigan, kasinungalingan, sabi ng bantay, at bago pa makipagtalo si Claude kay Ghislaine, may binulong ang ating bida sa kanyang tenga. Sabi ni Ghislaine, nag-iisip ka pa ba ng matino? Plano mong pumasok sa loob na dala-dala ang napakalaking halaga na iyan? Kilala mo naman ang Baron ng Austin na napakasakam. Dahil doon, parang binuhusan ng napakalamig na tubig itong si Claude, nagising sa katotohanan, dahil ang matagal na niyang hinahangad na pera ngayon ay hawak-hawak na niya, ang kanyang isipan ay parang natabunan na ng ulap. Kaya para bumalik ito sa tamang katinoan, kinagat niya ang kanyang labi ng napakalakas. Para magising ito, kaya nasabi nito sa sarili na matagal na siyang namumuhay na pariwara, baka nga raw mas maganda na may kasama siyang maharlika sa pakikipag-usap sa Baron ng Austin. Kaya sumagot si Claude sa guard, opo. Magkaibigan nga po kaming dalawa, may pagdududa sa mga mata ng guard na nakatingin kay Claude at kay Ghislaine, ganun pa man nag-report pa rin ito na may kasama si Claude na papasok sa loob. Makalipas ng ilang sandali, pinapasok na ang ating bida at si Claude, kaya lang ang mga tauhan nito ay naiwan lamang sa lobby kung saan pwedeng mag-ante ang mga ito, na binigay nila ang kanilang mga sandata sa bantay dahil bawal ito rito. Alam ni Ghislaine kung anong uri ng tao ang Baron ng Austin, na isang sakam na nilalang. Ito na katulad niya, kaya hindi ito pwedeng si Claude lang ang kumausap sa Baron.
Nang makapasok na nga ng tuluyan ang ating bida at si Claude, sinalubong na sila ng Baron, at nagsabi, "Aba, talagang dala mo na nga ang pera." Tanong nito kay Claude. Nang makita ni Claude ang Baron, biglang nag-iba ito, dahil ang napakatapang na Claude na kausap-usap ng ating bida noong una ay naging malambot na nilalang, biglang napaluhod at iniyuko ang kanyang mukha hanggang sa lupa, at nagmamakaawa. Sabi nito, "Dala ko na po ang pera, pakiusap pakibalik na po ngayon sa akin," sabi nito sa Baron. Ano kaya itong gustong tabyusan ni Claude mula sa Baron ng Austin na nagkakahalaga ng 20,000 salaping ginto? Ano kayang gagawin rito ng ating bida? Papayag kaya ito na kunin ang pera kay Claude? O may gagawin ito na paraan para isahan ang kalaban, dahil mas sakam pa sa sakam ang ating bida? Abangan!